The Philippines Today. Hello everyone. Joining us tonight is the lifestyle and pageant vlogger based in Bangkok, Thailand. Good evening, Mr. Sam Brusas. Good evening sa'yo. Kamusta ka? Okay, let's proceed. Thailand is home to many amazing destinations, foods, and its people. What made you decide to work as an independent vlogger? Okay. So, eto kasi yung pagiging vlogger ko kasi, aksidente lang 'to. Meron akong Thai friend na vlogger talaga siya, pero another field, hindi pageant field. And then, he tried to convince me na, "Why you not try to be a vlogger?" Sabi niya gano'n. Sabi ko, parang bakit ko naman gagawin 'yun, hindi naman ako gano'n kabongga na ano. Saka sabi ko nga wala akong mga gadget, wala akong mga materials na pwede kong i-vlog. But, kinonsider ko kasi yung sabi niya sa akin na you can earn money and then pwede mo 'tong mapagkakitaan for extra. And hindi naman ako naka-focus do'n sa earn money, pero kasi naging interesting ako na why not, 'di ba? So 'yun. So do'n nag-start 'yun. But when you were starting, what were the challenges you encountered during the first few Of weeks? of course, hindi 'to naging madali. Kasi hindi naman porket na, okay sige magfi-film na lang ako tapos magba-vlog na ako. Hindi siya gano'n ka-easy. Una siyempre, kailangan i-condition mo din yung sarili mo kasi naka-encounter din ako ng struggle katulad na lang halimbawa yung telepono ko noon, yung accommodate lang niyang gig is konting-konti lang. So, parang 3 minutes video lang ang kaya kong i-film. So, naghahabol ako ng time. At that time, so yung phone ko kasi hindi pa gano'n kabongga. Kumbaga lumang-luma na talaga siya. Tapos iyon sa mga struggle talaga na nahihirapan ako kasi kailangan mo i-delete. Tapos minsan yung na-record mo na-delete mo na din na hindi mo namamalayan. Tapos siyempre yung mga bashing, ayun talaga. Isa ito sa mga, sino ka, bakit ka magsasalita about ganito, sabi niya, basta maraming pambabash, kalbo ka, kapal ng mukha mo, mga ganon. Pero kasi nung una medyo natakot ako kasi parang below the belt naman yung sinasabi nila. Wala naman doon sa topic na dinidiscuss ko. Pero kasi in-ignore ko yon. And hindi sila importante na para intindihin mo. Pero kasi dapat pag vlogger ka, yung mental mo strong. Kasi pag hindi, aayawan mo na kagad siya sa simula pa lang. Why is vlogging becoming more and more popular for everyone? And what are your personal advice to our viewers right now? Actually kasi yung vlogging kasi ano siya, puwede siya sa lahat. Isa siyang magandang platform lalo na si YouTube. It's not about yung vlogging, it's a YouTube platform na gagamitin mo. So maganda siya kasi buong mundo yung nasa sakop niya. And then kung meron kang platform na gusto mong gamitin, ito yung YouTube yung the best para maging isang vlogger ka na masabi mo na kung gusto mo makilala. At opportunity to sa lahat eh. Kasi kung may extra work ka dito, may pumapasok na extra income at napaka-importante nun sa atin. So opportunity siya to earn money talaga. In closing, what other special incentives do you further receive apart from the things you mentioned above? Yung mga taong nakikilala mo, yung mga taong sumusuporta sa'yo, ayun, na hindi mo akalain na susuportahan ka nila ng todo-todo. Try ninyong maging vlogger, try niyo maging influencer kasi makakatulong talaga sa buhay ninyo. Isa siya sa mga tinuturing kong isang maliit na business na wala kang puhunan kundi ang sarili mo lang boses. Mr. Sam Brusas, thank you for your time. Well appreciated. You're always welcome. Sa lahat ng mga gusto maging Ron Del vloggers Rosario, catch us to our next episode only here in IPDCI News Channel. Sa mga